Magandang umaga sa lahat ng grade 10. Mag-uumpisa po tayo sa umagang ito sa ating paksang globalisasyon at likas kayang kaunlaran. Ang nakalagay dito tayo ngayon ay nasa October 11 habang ako ay nagre-record sa topic na ito o sa paksang ito. Sa ating pong paksa, pag-usapan natin ang pagtitimbang sa globalisasyon. Ano po ba ang globalisasyon? Paano ito nakakaepekto sa atin? Ang una pong epekto nito na positibo ay pag-unlad ng kalakalan sa pagitan ng iba't ibang bansa. Talaga pong umuunlad ang kalakalan o yung trade between countries. Dahil kahit papano tayo po ay nakikinabang. Ikalawa po ay ang paglago ng pandaigdigang transaksyon sa pananalapi. Siyempre po pag may kalakalan, ang pinag-uusapan po niyan ay ang pagkita sa pananalapi. Lumalaki po ang pananalapi ng bawat mga negosyante at mga bansang nakikinabang dito. Number 3 po, ikatlo, ang paglaki ng pamumuhunan ng mga dayuhang mangangalakal na nakakapagbigay ng trabaho sa mga mamamayan. Hindi po maikakailang marami ngayon ang mga dayuhang mangangalakal, mga dayuhang kumpanya na nasa ating bansa. Nandiyan po yung maraming kumpanya ng cellphone, iba't iba, dayuhan. Nandiyan po yung iba't ibang dayuhang kumpanya ng komunikasyon at sila po ay nakikinabang sa atin. At ganoon din po naman sa ibang bansa. Pagkakaroon po ng number 4, pagkakaroon ng pandaigdigang pamilihan, world market. Sa lahat halos ng mga kalakal sa buong mundo, nagkakaroon po ng pandaigdigang pamilihan ngayon at hindi basta-basta, napakarami po. Anything under the sun, meron na po tayong iba't ibang mga kalakal na nabibili sa iba't ibang bansa, pati nga po armas. Number 5, ang paglaganap ng teknolohiya at kaalaman sa tulong ng mabilis na transportasyon at komunikasyon sa iba't ibang panig ng mundo. Ang pag-unlad po ng teknolohiya at kaalaman ay napapabilis ngayon dahil ang transportasyon at komunikasyon ay nagpapalipat-lipat sa iba't ibang daigdig, ay iba't ibang bahagi ng daigdig. Ang kaalaman nating mga Pilipino ay naililipat sa ibang bansa. At ang kaalaman nila sa atin kaalaman nila sa kanilang bansa ay naililipat din po sa atin. Ika-6 po ang pagtatag ng demokrasya ng mga dating komunistang bansa. Makakapagbanggit po tayo ng iba't ibang komunistang bansa na dating komunista ngayon po ay demokrasya na. Andiyan na po yung Eastern Europe. Andiyan yung Poland, East Germany, nandiyan din po ang Russia. Mangilan-ngilan na lang po ang komunistang natitira ngayon na komunista pa rin. At ika-7, patuloy na pagkakaisa ng mga bansa sa pamamagitan ng pagbuo ng mga pandaigdigang organisasyon katulad po ng ASEAN. 1960s pa yan nabuo. Yung APEC, nakamakailan din nabuo. Nitong year 2000 lamang yan halos nabuo. Hindi lalayo dyan. At iba't iba pang mga grupo ng mga bansa na ang pinaka-purpose ay pangangalakal o globalisasyon. At number 8, pag-unlad sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa technology o teknolohiya. Ang teknolohiya ngayon ay napakabilis na umuunlad. Kung ikay bibili po ng isang cellphone sa ngayon, 6 na buwan mula ngayon, iba na naman ang uso. Nawawala na sa uso yung medyo obsolete na yung cellphone mo. Ganon din po sa iba't ibang larangan ng gadgets, komunikasyon at iba't iba pa. Bawat halos every year nagkakaroon ng bago. Ang meron ka ngayon nagiging obsolete na. Number 9, paglago ng iba't ibang agham o science na nakakatuklas ng gamot panlaban sa sakit. Maraming sakit ngayon ang dating walang gamot pero ngayon natutuklasan na. Dati po sa Bible ang ketong, yung ketong na sakit ay talagang walang sa gamot yan noong panahon ni Jesucristo. Pero ngayon meron na pong gamot din yan. Medyo matagal nga lang ang gamutan pero may gamot na. At yung mga alam nating sakit na wala pang kagalingan ngayon, pagdating ng araw, magkakaroon na rin po ng kagalingan yan.
At number 10, pag-usbong ng mga multinational corporation and international banking institutions. Kapag sinabi pong multinational corporations, yan po yung malalaking kumpanya na nandoon sa iba't ibang bansa, na ang karamihan po ang kanilang headquarters ay nasa US, nasa Russia, nasa China, or nasa Canada, kung saan po yung mga mauunlad ng bansa. Dito po sa atin, maraming multinational corporation na nandyan lang sa palipaligid. Nandyan na po yung tinatawag nating kumpanya ng cellphone. Nandyan na po yung kumpanya ng computers. Mga multinational corporation sila at mga bangko na naglalakihan. Dahil nangangailangan ng puhunan ngayon ang mga korporasyon at doon sila nangungutang, kumikita din sila. Number 11, pagbilis ng pagbibigay tulong at pagtugon ng mga bansa sa mga nasalanta ng kalamidad. Hindi po natin maikakaila na tayo man ay nakikinabang sa mga tulong na ibinibigay ng mga bansang ito na naglalakihan din. Kasi po noong panahon ng pagdating ni Yolanda sa atin, nagrereklamo ang aking mga pinsan doon sa Leyte, yung tiya ko, yung mga pinsan ko, dahil kinalulungkot ko mang aminin na ang ating gobyerno noong panahon na yun ay napakabagal ng pagkilos. Pero sino-sino po ang tumutulong sa kanila noon? Ang mga pribadong korporasyon, ang ibang bansa, ang mga NGOs. Mabilis ang pagdating ng tulong noon. At number 12, pagtaas ng antas ng kaunlaran sa pagbibigay ng oportunidad sa trabaho sa ibang bansa. Nakikinabang din po tayo dyan dahil maraming Filipino, mga 11 million, kung tama ang pagkakadinig ko sa balita, 11 million Filipinos are working abroad. So, napakarami pong Pilipino na nagtatrabaho doon at tayo man nakikinabang. Number 13, pagdami ng mga estudyante na nakakapag-aral sa ibang bansa. Marami po tayo mga estudyanteng nag-aaral doon. At aminin, ewan ko lang kung napupunan nyo na maraming foreign students galing sa iba't ibang bansa ang nag-aaral dito sa Pilipinas. Makakatukoy ako ng 2 eskwelahan na international dyan sa Silang. Napakarami dyan ng foreign students. Mamili ka ng kulay, may mga itim, may mga puti, at may mga dilawan. Maliban pa sa mga Pilipinong nag-aaral din dyan. They are international students studying here in the Philippines. Pagdami ng mga estudyante na nakakapag-aral sa ibang bansa at number 14 pala, pagdali ng pamamahagi sa iba't ibang lugar ng mga makabagong gamot. Maraming iba't ibang gamot na dumadating sa ating bansa just for the purpose of, business. And meron din mga gamot na hindi dapat nating inumin at gamitin pero nakakarating din sa Pilipinas. Yung mga illegal na gamot, huwag po natin gagamitin yon. Yung mga gamot lamang na magaganda ang ating gamitin. Negatibong epekto naman, kung may positibong epekto ang globalisasyon, nandyan din po ang magagandang epekto ng kung may magagandang epekto ang globalisasyon, meron din po mga pangit na epekto. Number 1, pagbaba ng kapital ng mga local na industry na hindi makaagapay sa kompetisyon. Aminin natin na ang mga Filipino ay hindi ganun kaunlad. Kapag tinapatan na ng mas murang produkto ng ibang bansa, nalulugi na tayo, talo tayo sa labanan kasi medyo kulang tayo sa suporta ng gobyerno. Pagtaas ng antas ng kahirapan sa ating bansa, maaaring ito'y totoo kasi marami ngayon sa mga surveys na nagrereklamo na ang kahirapan, lalo na ngayong pandemic, ay umiiral. Talagang dumadami ang mahihirap na Filipino. Pagdami ng walang trabaho, itong taon lang na ito na 2020 ay napakahirap ng trabaho sa Pilipinas. Sa pagtuturo nga lang sa mga teachers, marami akong kilalang nawalan ng trabaho dahil sa maraming private schools na nagsara. At ang kasunod pa yung pagbaba ng halaga ng sahod. Ang sweldo ngayon, makikipag-bargain ka sa may-ari. Mamili ka
magbabawas ako ng sahod mo o mawawalan ka ng trabaho. Siyempre, kung ikaw naman ay may anak ka, may pamilya ka, pipiliin mo na lang na mabawasan ng konti ang sahod mo, at least may trabaho ka pa rin. So, it's a choice between the devil and the deep blue sea. Paglaki ng kakulangan ng mahuhusay na manggagawa dahil sa brain drain. Dahil sa mga Pilipino ay nagtatrabaho na sa ibang bansa, maraming magagaling na Pilipino ang hindi na sa Pilipinas nagtatrabaho, doon na sa ibang bansa. Sino nakikinabang kung ang bansa po na kung saan sila nandoon? Minsan may nagtanong sa akin na, Kuya Hil, pinsan ko po, may kilala ka bang katulong na makukuha? Sabi ko, ay nako, mahirap na magtiwala kasi magagaling nating katulong nasa ibang bansa na rin. Ultimong katulong na lang, nawawalan na, sorry for the word, mali po pala, hindi po katulong, kasambahay. Mas proper ang term. Mali po ako, huwag niyo kong gagayahin ha, kasambahay. Ang mga kasambahay natin nandun na rin sa ibang bansa. Kasambahay na lang ha. At ang kasunod, pagkasira ng kalikasan dahil sa hindi maayos na paggamit ng likas yaman. Tayong mga Pilipino, number 1 dyan. Hindi maayos ang paggamit ng likas yaman natin, kaya nasisira ang ating kalikasan. At ang kasunod, pagkawala ng katutubong kultura. Minsan nagpunta ako sa Baguio. Ang isa sa gusto kong makita doon ay yung mga igorot at mga igorotang nakabahag pa at saka nakaigorot dress. Sad to say, wala na po akong nakita doon maliban doon sa mga ilang mga may edad ng mga igorot na kapag nagpapapicture ka, lalapit sila, didikit sa iyo. The purpose is kumita din sila ng pera kahit paano. Yun na lang po nakikita kong mga katutubong kasuotan na halos nawawala na sa ating paligid. Kung ako lang ay gusto kong makita pa silang nandyan pa ang kultura nila. At ang kasunod po ay pagtaas ng dependency rate ng mga bansang mabagal ang pag-unlad. Hindi ko alam kung maibibilang ko ang Pilipinas dito na medyo may kabagalan ng mga pag-unlad. Karamihan po ay sa Africa. At ang pinakahuli, pagpasok ng mga nakahahawang sakit tulad ng HIV, marami-rami na tayo dyan. Ang AIDS, marami-rami na tayo dyan. At ang coronavirus na kung saan, marami na rin tayo. Isa sa mga pinag-uusapan sa kasalukuyang panahon. Mga kailangan para makaagapay sa globalisasyon. Meron pong positibong epekto ang globalisasyon. May pangit na epekto. Pero sa pangit na epekto, paano tayo makakaagapay? Malinaw at matatag na patakarang ng pamahalaan para sa maayos na lokal at dayuhang industriya at negosyo. Medyo po pwede ng mga patakaran ng pamahalaan pero kulang pa rin. Kailangan mabigyan pa rin ng proteksyon ng ating mga industriya at negosyo. Lalo na yung magsasaka. Ang sunod po ay matatag na ekonomiya upang makaakit ng lokal at dayuhang negosyante. Noong mga taong nakaraan, medyo nagbibiruan pang kami magkakaklase noon sa college. Paano tayo magninegosyo sa sarili nating bansa? Walang magandang patakaran patungkol sa negosyo. Ang mga Pilipino negosyante noon, nagninegosyo din, pero sa ibang bansa, hindi sa Pilipinas. Pero ngayon, medyo maganda-ganda na rin kahit paano, bagamat hindi pa perfect. Malayang kalakalan po na nagbibigay ng pantay at mataas na prioridad sa mga lokal na produkto para maging matatag sila sa kompetisyon. Tinatawag nating pantay at mataas. Pantay na pagbibigay ng negosyo. Kailangan patas ang batas sa lokal at saka sa dayuhan man. Pero, dapat magbigay tayo ng prioridad sa lokal na produkto. Kung kayo po ay bibili ng cellphone, simpleng cellphone na lang. Kayo po ba ay bibili ng isang imported na galing sa Japan, galing sa Korea, o galing sa China na cellphone? O pipiliin ninyo yung mga lokal na cellphone katulad ng MyPhone? Hindi ko lang alam kung anong magiging sagot ninyo. Pero may palagay akong alam ko na kung anong bibilhin ninyo. Mas pipiliin ninyo yung foreign brand. Sad to say,
Ganon din po ang cellphone ko, foreign brand din. Nakakalungkot na tayo mismo ay hindi bumibili. Dapat po natin ng sarili nating produkto. Dapat pong bigyan natin ng halaga ang mga ito. Maayos at matatag na palitan ng lokal at dayuhang salapi. So far, kagabi, napakinggan ko ang balita sa radyo at TV. Ang ating lokal na pera, ang piso, ay medyo maganda-gandang inilalaban sa dolyar. 48 something. Pero medyo may kababaan na ang dolyar ngayon. Sa ngayon po. Hindi ko lang alam sa kinabukasan pa. Ang kasunod, sapat na kaalaman ng mga mamamayan upang makapagpatatag ng mga industriyang nakakaagapay sa mga kompetisyon ng mga produkto sa ibang bansa. Siyempre, nabanggit natin kanina yung mga negosyo, yung mga produktong lokal na dapat nating tangkilikin, pakailangan patatagin. Siyempre, bibili tayo ng mga produkto nating sarili kung ang mga produktong ito ay may magandang quality. Sino ba ang aayaw sa magandang quality? Siyempre, ayaw din po natin, gusto natin ng maganda at ayaw natin ng produktong madaling masira. Maayos na patakaran tungkol sa relasyon. Kailangan para makaagapay sa globalisasyon. Part 2 po ito. Maayos na patakaran tungkol sa relasyon sa paggawa upang makasiguro ng pantay na pagtingin at pagtrato ang mga negosyante sa mga empleyado. Yan po ang isang kailangan natin tungkol sa relasyon sa paggawa. Makasiguro tayo ng pantay na pagtingin, lokal at saka mga dayuhan. Ang kailangan po, kung ano meron sa dayuhan, ganun din po sa atin. Matatag na mga patakaran tungkol sa pag-aari ng lupa kung saan itatayo ang mga industriya upang maproteksyonan ang mga mamamayan at ang teritoryo ng bansa. Hindi po tayo basta nagbibigay, hindi po natin basta iniipon yung mga dayuhan sa isang lugar lang. Kasi pinoproteksyonan natin ang ating bansa, ang teritoryo natin. Magtataka kayo, anong ibig niyo sabihin, sir? Halimbawa, ang mga Amerikano, hindi natin po pwedeng ipunin ang lahat ng Amerikano sa Subic lang. Hindi po natin po pwedeng ipunin ang mga German sa Cavite lang. Hindi po pwede na ipunin ang mga Chinese sa Chinatown lang. Pero bakit ang Chinatown? Ang mga insect diyan ay nandiyan. Actually, history dictates it. Panahon pa ng Espanyol. Bago pa ang Espanyol, nandyan na po sila. It's the oldest Chinatown in the world. Pero nababantayan po natin sila dahil ang karamihan sa kanila ay Filipino citizens na rin. Pero pinoproteksyonan po natin ang ating teritoryo at mga mamamayan. At ang huli, mataas na kalidad ng mga produkto at serbisyo upang maging kompetitibo tayo sa pandaigdigang pamilihan. Pag-agapay ng ating pamahalaan sa globalisasyon, ang mga patakaran at programa ng pamahalaan upang matiyak na pagtutulungan ng pampubliko at pribadong sektor ang isang proyekto. Ang isa pong example dito ay build, operate, and transfer. May mga kumpanyang ang gumagawa ay ang private sector. Katulad po halimbawa, San Miguel Corporation. Gumagawa sila ng tinatawag nating mga roads and bridges. Pagkatapos, nagbabayad po ba ang gobyerno sa kanila? Hindi po. Ano magiging kapalit noon? Pera nila, tapos di sila babayaran ng gobyerno. Sila po ang mag-ooperate nung ginawa nila na daanan, mga kalyeng malalaki, at magbabayad tayo ng toll fee. Sila po ay kikita sa pamamagitan ng toll fee. At pagkaraan ng ilang taon ayon sa kontrata nila ng gobyerno, maililipat din po sa kanila yon. Kikita din sila, ang gobyerno din natin ay makikinabang sa programa ngayon ng gobyerno na Build, Build, Build. Number 2, pagpapatupad ng privatization ng mga korporasyon na sa pangangasiwa ng pamahalaan at mapangasiwaan ng mga eksperto mula sa pribadong sektor. Hindi ko lang alam kung wala pa akong balita. Noong panahon ni Presidente Ramos ay meron nito, pero ngayon hindi ko naririnig ang privatization. The purpose of which is maibigay sa private
corporations ito para sila mamamahala. Dahil may biruan minsan na kapag ang gobyerno namahala ng isang business, nalulugi. Of course, biro lang yon. Hindi totoo yon. Pero somehow, kung minsan may bahid katotohanan, kung nakikita ko ang paligid. Number 3, pagsusulong ng ilang patakarang liberalisasyon at deregulasyon sa ekonomiya upang maakit ang mga dayuhang mamumuhunan sa bansa. Privatization, liberalization, at saka deregulation. Medyo pinaluluwag natin ang pamamahala ng gobyerno sa private sector at paglalaan ng malaking bahagi ng budget, nagkamali ako na spelling, para sa serbisyong panlipunan at pang-ekonomiya para masuportahan ng mabilis, malawak at tuloy-tuloy ang pagpapaunlad ng ating bansa. Kailangan malaki ang budget para ang serbisyo, yung serbisyong panlipunan, social services. Ay yung DSWD dapat binibigyan ng malaki-laking budget para ang social services ng ating bansa ay medyo maganda kasi hindi natin maiiwasan na talagang ang malalaking bansa man, ang US man, ay meron ding mahihirap na mamamayan. Ano ang purpose? Bakit sila tinutulungan? Binibigyan ng malaking budget para sila man mapaunlad din at pagdating na araw, sila ay mamamayang pinakikinabangan ng bansa. At ang isa pa ay pagpapatupad ng mga proyekto para sa pag-unlad ng agrikultura, aray, turismo, maganda-ganda at ang industriya. Yun po ang tinutulungan at binibigyan ng mga proyekto para mapaunlad. Medyo nahuhuli ng konti ang ating agrikultura pero bago ang pandemic, ang turismo at industriya ay napakaganda. Kailangan dagdagan pa sa agrikultura at ang pagpapabuti ng relasyon at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa. Likas kayang kaunlaran o sustainable development. Ang isa pang isyong hinaharap ng buong mundo ay ang likas kayang kaunlaran, sustainable development. Isang isyu ito na nagpagtugon ng pangangailangan ng mga tao sa kasalukuyan. Pagtugon sa pangangailangan ng mga tao sa ngayon para hindi maging mapanganib sa kalagayan at pangangailangan ng mga susunod na generation. Kami na medyo may edad na, bakit namin kailangang pangalagaan ang ating likas kayang kaunlaran, yung sustainable development? Bakit dapat namin paunlarin ang ating bansa na ayon lang sa kakayahan ng ating natural resources para kayo na kabataang tinuturuan namin ay mabigyan din ng tamang pangangalaga. You are our next generation at yung mga susunod pang henerasyon pagkatapos nyo. Sa letter B po, may dalawang pangunahing konsepto ng likas kayang kaunlaran. Ang una ay ang pangangalaga ng tao, lalo na ng mga mahihirap. Anong inaalagaan? Sino? Ang mga tao po. Ang mga pangangailangan ng tao ay dapat ibigay sa tao. At sa letter B, ang kalagayan ng ating lipunan at kalikasan sa ngayon at kung paano matutugunan ng mga ito ang mga pangangailangan ng tao sa ngayon at sa hinaharap. So ang pinag-uusapan natin ay ang tao at ang kalikasan. Para kanino? Para sa tao at saka sa kalikasan sa hinaharap. We are working for us and for the next generation. Sa letter C po, para makamit ito, kailangan tingnan natin ang daigdig bilang sistema. It's a complete system na kung saan ang lahat ng bagay ay magkakaugnay. Everything is interrelated. Lahat ng bagay ay magkakaugnay. Ang posibleng epekto ng ating mga gawain ay nakita na nating nagdudulot ng malaking pinsala na dala ng climate change, na bunga ng polusyon dahil sa sobrang paggamit ng fossil fuel o yung mga gas na ating ginagamit sa sasakyan at mga industriya. Tapos na po ang ating pagsang-aralin. Andito na po tayo sa home activity at titingnan po natin ang page 101 hanggang 103 of the old book, lumang libro.
Kapag hindi ko pa nakikita yung page sa new book, pero titingnan ko yon para sabihin din sa mga magtatanong sa akin. You will see the part which is entitled Tiyakin. Diyan po sa mga page na yan. You are going to answer them from letters A to E. A, B, C, D, E. Submission will be on Monday, November 16, 2020. 5 p.m. sharp. Pass it to Schoology. God bless everybody and keep safe. Always.